kining buhat or trabaho, bisag unsa pang klasiha sa trabaho, doon na gidunta siya gitawag og salvific dimension. Kana bang makaluwas nga kuan, tumong lingay mong tupad na makaluwas ng imong trabaho. Ang trabaho ba makaluwas? Kay pulos man kita na ay trabaho. Kada adlaw na agitay trabaho. Bisan ka ng pagduwa sa computer, trabaho magyapon na. Kanang pag-tiktok-tiktok, trabaho. Kanang prostitusyon, trabaho. Kanang pagkakulboy, trabaho sad. Dancing, trabaho. Duwa, trabaho. Daghang kitag trabaho. Pero ang pangutana, makaluwas ba? Makahatod ba na nimo sa kaluwasan labi na gyud sa imong kalag? Muna si Jesus nasiyak ang mga tao tungod kay anak raman siya og panday. Unya si San Jose hilom rasad kaayo, pobre kaayo. Nya si Jesus wa sad ka eskwela, kaning gimension din nga iyang mga igsoon ang meaning ani, ang iya maning mga suod nga mga kaliwat o mga barkada, kuyog-kuyog niya, pulos man sad mga way grado o mga pobre, mga mananagat. Pero sa ilang trabaho, ni resulta sa pagkahimo nilang magsasangyaw sa kaluwasan, lawas o kalag. Mao na siya tinuod nga trabaho. Kita karon labi na ta mga Filipinos, mga ilang kong pasaylo sa ato mga online nga mga parishioners nga naaditos gawas nasod pertirabang tabang ninyo din sa atong simbahan. Pero nganong mamiya mangitag nasod aron lang gyud mo trabaho tungod kay ang usahay gyud ang atong nakita kana ra gyung kwarta. Kay mao maginay bunga dayon sa trabaho, kwarta. Wa gani kwarta, di ko mo trabaho diha. Ana. Gilingay mong tupad. Yung nasakto ra ka sweldo. Sakto ra imong sweldo. Sakto ra. Oh. Daghan kayo mo reklamo. Dili lang ko diha patay ta diha Di ta mabuhi. Bisan gani usahay kaming mga pari, moingon magani mi, paita ni ato assignment na karon mag kuan ra basat mi reshuffling, ikadawat sa patay sa taning parokya, di man mabuhing pari ani. Kay ang gihunahuna ra gyud nato kana ra gyung aspeto sa kwarta or sweldo. Hunahuna ang kaluwasan sa kalag. Apil sang lawas, pero kalag mo giunahon. Muna si Jesus nahimong magsasangyaw, ang mga apostoles nahimong magsasangyaw. Bunga to sa ilang pag-mature, sa ilang pagka-mamumuo, sa ilang pagkatrabahante. Dili kay musangko sa pagkakurakot, musangko sa pagkakawatan, sa mga kwarta, musangko sa panag-away, musangko sa pagpinatyanay, o musangko sa pagkadao o pagkahakog sa gahom o sa bahandi ang atong pagtrabaho. Ay narabay daghan buutan kay tanan. Sa una buutan kayo, apil pas mga activity simbahan, ga-eskwela pa porti pobriha. Unya ni graduate dayon og marine or nautical, sakay nagbarko ngadtos gawas, porti nang dagko ag sweldo. Paghuman, nahimo ng mga sugarol, mga puntos na dito sa buwangan, puntos na dito sa kasino, o niya, di na gyud mo simba. Dagko na kaayong mga balay, pero wa na'y mga silingan, kay purti ng istriktuha, bisan gani ang ilang silingan, nga ilar sang parinti usahay, di na gani kaagi sa ilang usual nga agianan, kay gikural na ni ining dato, na kaniadto pobre, karon na dato na naba na din sa ato sililuan, hitabo naawa
ing na imong tupad, ing na gusto ka magdato. Imutan na, gusto ka magdato. Sa ato rong nangaplay pagka mamumuo sa atong nasod, kining nangaplay pagka senador hangtod sa kaniniang sa tawagan na konsihal sa lungsod, mga aplikante man ron sila, mga labor force man sa government, kita man ang government, kita man ang katauhan man mo ay gobyerno, maunay na sa itong konstitusyon. Kita man ang employer sa atong nasod, kay kita may nagsigig sweldo ana nila. Kinsa kaharon aning mga nangaplay pagka mamumuo, bag-ong mga mamumuo na sa uban diha magpa-elect, re-elect pagka mamumuo, magpadawat pag-usab. Kinsa kaha nila ang tinuod yung mga lagad nga way paghunahunag kwarta pero maghunahuna gyud kaluwasan sa atong nasod o kitang mga Filipinos. Nasa man ana, Team Marcos o Team Duterte? Ato ng pamalandungan. Kay masipyat tagpili, sama sa mga employer, masipyat kagpili og imong empleyado, basig mahugno ra ng imong kompanya. Kay di man na mulaban sa kompanya, mangawat na dihas kompanya, gubon pa ng imong produkto. Para karon gud mga Filipinos, unsa may nangaguba nato karon, atong relasyon wala natay gitawag og patriotism. Kana bang gamahal sa atong nasod, kutob na lang tas bakba og aksyon nga ana-ana ang mamatay ng dahil sayo. Yano-yanoho na lang nato ganig pada ngadtos laing nasod ang ato kunuhay mga dunay kaso dinhi, adto naman ipa priso sa laing mga nasod, adto na mas laing korte nato ipahusay nga porti man ta kadaghana sa atong mga empleyado dinhi sa atong lain-laing level sa atong hustisya, sa atong korte. Gasige man tag sweldo ana nila. Nganong ang atong sama ni former President Rodrigo Duterte, kinahanglan man yung ipadla ngadto sa korte sa ICC, ngani aman tay daghang gisweldohan dinhi, dagko man kay na sila income. Isip mga mamumuo sa atong nagpadagan sa atong hustisya, ingon ana ta ka guba karon. Yan na nasa gana ikunoy lain nga dakpo na sad sa ICC kay ipadana sad kuno didto. Lipay kay tana nga nangaguba na ta kay ngano man kasagaran sa naglingkod sa ato karong pangagamhanan kuno na in reality empleyado sa atong nasod, empleyado sa katawhan, pulos mga yawanon. Kwarta ang gihuna-huna, dungog ang gihuna-huna, gahom ang gihuna-huna, mauna ang yawanon nga mga empleyado. Muna kaniya to mga batanon karon, pag una-huna na mo unsay buhaton sa mga batanon in relation sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer, nakahuna-huna dahil may pag-meeting-meeting na mo, ato ni silang patrabahoon, kanang manglimpyo ba? Kay daghan ro mga batanon, mga hugawan. Oh, di na gani ka mao manglaba, mga babae gani, mga dalaga na, siksik ayo iniglakaw, nindot kay tan-aon, pero igadto ni mo sa kwarto, murag bayis milo Nimaho lang ang mga bulingon, way laba-laba. Congratulations sa mga babae nga karon, mga batanon nga mga babae nga purti pag yun maayuhan mo limpyog balay. Ako daghan naman kog mga balay giblisingan, na ay mga dalagang anak. Inigsod na ko sa kwarto. So, mag-blessing ko, hugaw man. Daghan man yung mga kwaknit din eh. Ano bang patakalag sabong, patakalag sabong. Mailhan mo na ni mo sa baho. Nga nabitang igabli ni mo sa kwarto or sa balay, ang musugat ni mong baho, mailhan ni mo limpyo ba ang balay or hugaw. Bisas kwarto, diniganis ato, naman tayo mga in-house din eh. Inigsod na ko sa kwarto, mahibaw dyan ko. Mga hugawan ng kapuyo din eh. Ang musugat ni mo, sakit sa ilong. Amo na karon ato silang gitudluan. Congratulations ang atong PYCC, ang atong mga iski, manglimpyo kuno sila sa atong daan ngadto nya ila pag yung dekoritan. Pakpakan nato ato mga youth eh.
Inaot unta dugay pa mo mga matay. Mao na si San Jose, way tingog, sige lang trabaho, pero ang mensahe sa iyang kinabuhi makaluwas, ang iyang pagpaubos, ang iyang pagka-maunungon, ang iyang pagka-maalagaron. Wa maghunahunag kwarta, gitudlo na niya sa iyang anak, gitudlo sa iyang mga anak, nganhi sa iyang mga disipulo, hangtod karon gitudlo na. Ako gani, natandog ko sa namatay nato nga Santo Papa, si Pope Francis. Katubang mga gipangsulti ba pagkamatay na niya. Una, ang iya ragyong kwarta nga nakitaan nga iya gyud $100 ragyod sa iyang pagka-alagad sa simbahan hangtod na abot na siya pagka Santo Papa. $100 ra ang matawag niya nga iyang kwarta. Nya dunay mga bank accounts nga nakahingan sa niya. Iya sa tong gihimuag last will kuno nga gi-donate niya sa charitable work sa simbahan. Mga almost 200,000 euros. Mura ba gisiro gid niya iyang kaugalingon. Liwat gid siya ni Saint Francis. Munang gidaan niya kay Bergoglio, sa atin siya? George Bergoglio, tingin niya iyang tinodnan. Jorge Bergoglio, niya ang iyang gigamit nga pontificate name niya sa iyang pagkasanto Papa, Francisco or Francis. Munang Pope Francis kay iyang idol si Saint Francis of Assisi nga mibiya pod sa ilang kaning bahandi aron mo alagad. Muna kon ato ning i-relate sa atong mga worker sa gobyerno, atong pilion karon ang kanang mga tao nga dili hangol og kwarta. Pero kanang sigig pangwarta, labi na ginang sigig panghatag og kwarta panahos eleksyon, di na nato butaran kay mga naong nagkwarta. Gilingi ay mong tupad, ing nanana kay napilian, dool na baya lang. 11 na lang kaadlaw, nanamoy napilian. Kay usahay manggod, ang atong tan-aw no, buutan ang tao basta magsigig panghatag og kwarta, buutan na nga politisyan. Dili kanunay, posible sad. Depende sa paghatag. Ug unsa man ang paghatag nga tinarong. Una, pinasubay sa balaod. Balaod sa atong Philippine Constitution o sa mga specific laws. Pinasubay sa balaod. Ikaduha, transparent. Na ay transparency ang pag-release o kwarta o pagpanghatag o kwarta. Ikatulo, dili niya ibandilyo ang iyang pangalan sa pagpanghatag o kwarta. Giusbo na to. Unsaon to? Nga tinuod ning empleyaduhas nasod nga maayong paghatag o kwarta, pinasubay sa balaod, sa established law na to, ang iyang pag-release o kwarta, transparent siya sa iyang pag-account, sa iyang gi-release nga kwarta, why corruption, why focus-focus, o niya inigatapusan, katulo, dili niya ibutang ang iyang pangan diha, nga kunuhay siya ng hatag anang kwartaha, o anang mga butang nga gigastuhan na itong kwarta. Kana, muna itong pilion, ug naa man na sila gikan sa pagkasenador hangtod karon sa konsehals lungsod. Masipyat gani tag employ, patay kita. Hibaw na ba mo pila nay utang sa atong nasod? Bunga aning mga nangalagad sa atong nasod. As of this year, akong nadunggan 16.6 trillion pesos na. Nya napay umaabot nga mga more or less 1 trillion nga utangonon pa. Ana, sumabot ginig 17 trillion kapin. Pagkadako ang utanga. Kamong mga youth karon, kamo mo'y mag-abaga sa pagbayad ana. Kay kaming mga senior citizen, di na mamipaninglan. Kamo maoy paninglan. Kami may nusa naman ning among na naman may discount. Wa naman sad may taxes kayo. Free mami anang taxes.
Kay kuan lagi tiwasuno na lagi sad labaw na ni dinhing galisod naglakaw. Kamo mga lagsik karon, lagsik pa kayo. Ang inyong kinabuhi, ang inyong mga anak o ang inyo onyang mga apo mo'y mubayad aning 17 trilyon. Nganong didako man ang utang sa Pilipinas, nya wa man tay nakita kayo nga kauswagan sa pagkakaron na ano'y daghang lunop, na ay daghang landslide, na ay daghan nga mga gubaon pa kaing mga daan, mga farm to markets roads, nipis kaayo, gagmay sad kaayo ang kadaghanan. Nalagay lugar na mo dito sa Kahugan, ako lang gining mensyonon. Mabati man gani na mong sirbato sa sakyanan diha sa Guadalupe, anang simbahan, ngadto sa amo, mabati ra. 6 kilometers ra guna. Hangtod karon wa gina maablihigdan. Kaupat na nagahata-hata nga ablihagdan. Hangtod karon wa lang gyapon. Ang nagasto na ko diha anang pahimo anang daan, sukad ko nagdupa-dupa, na ordin ko atong 2004. Ako'y nagpasiminto-siminto dito sa daan. Aron lang yun makaagi ang motor. Karon kaagi ng motor. Ubay-ubay na yung nangahog nila sa pangpang dito. Nangatumba. Kay dangog biya kayo inikuan. Pero agwanta lang. Dito. Sige ko gasto dito. Aning kuha, aning dupa-dupa. Sobra na siguro mga 3 million or 4 million ang nagasto na ko, ana. Kanang daan nga to. Pero ang ato, mga naglingkod sa gobyerno, sige lang hata-hata dito og himo kuno higdan, pero inighuman malibon ra. Wa gyud dan na himo nga 4-wheel. Mabati ra namo ang sirbato sakyanan. Tuol ra gyud kayo. Nganong naingon ana man na tungod kay ang kasagaran pili-pilion lang og kinsay agian, kinsay adtuan, basta wa mi suod diha di ko makabenepisyo, nganong ako manang haguan. Ingon ana ang atong partisan, patron, sana politics by patronage. Kung wa ko'y makuha diha, wa ko'y utang kabubuton diha, di ko na alagaran. Mangita tag mga leaders nga mo alagad gyud sa tibuok Pilipinas. Kana bang inig kalingkod na nila? Pilipinas gyud ilang alagaran, Pilipino ang ilang alagaran, dili partido, dili pamilya, dili kaliwat ang ilang alagaran. Mauna si San Jose. Ang trabaho ni San Jose para sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang trabaho ni Jesus sa pagsangyaw o trabaho sa mga santo samang San Vicente Ferrer for the entire humanity. Dili lang sa ilang kaugalingon. Kita sa dinhi sa atong parokya, sige tag pamaligyag slat para ni sa tibuok simbahan. Ni alagad ta dinis ato, alagad putas Archdiocese, alagad ta sa ubang mga parokya nga nanginahanglan nato dinhi nga makapaambita. Ilinga imong tupad na Mayo 3 sa atong pista, Mayo 1 na ron, pila na slot imong napalit. Pila na, wag yapon ka kapalit. Oh, wag may kapuslanan. Gabi dito basketball o gabi ga basketball diha sa first game o sa second game, pulos-pulos gyud hapit magsukmagay ang mga players. Nya unsa may gihangyo sa mga coaches o sa mga officials, magduwa lang ta, di ta mag-away. Nganong moabot man kita ng away? Magduwa lang ta. Ngano man, tungod lagi kay ang ilang duwa para sa akong personal nga tumong, dili para sa tanan. Di jud ka makig-away basta para sa tanan. Kinahanglan bagyong mag-away ang Team Marcos o Team Duterte para mulambo ang Pilipinas? Kinahanglan kitang magpinatyanay, kinahanglan kita magsigi anang impeachment, kanang siging papriso. Kinahanglan kita ana magdinautay to the max. Nga pulos man ta mga Filipinos, niingon rabas Kristo, ang nasod nga mag-unay away mahugno, ang pamilya nga mag-unay away mahugno, ang gingharian nga mag-unay away mahugno. Nganong di man ta maminaw ani mga leaders kuno, mga elected officials labi na gyud sa Pilipinas, nganong ipadayon man ginang away kanang pagka-vindictive nga mga kinaiya tungod na kay wa pata maliwat ni San Jose. Nagtrabaho para sa kaayuhan sa kalag. Dili lang iyang kalag, kung dili
sa tibuok yung katauhan.